Binatikos ng ilang personalidad ang 3-day protest ng Iglesia ni Cristo. Double standard din daw ang grupo sa pagpili ng susuportahang politiko. Yan ang Agenda Weekend Report ni Joash Malimban. Akusadong mga magnanakaw. Double standard para sa labor leader na si Leody de Guzman ang 3 araw na protesta ng Iglesia ni Cristo. Bagaman suportado raw niya ang panawagan ng transparency at accountability sa gobyerno, sinabi ni de Guzman na INC rin ang isa sa mga paulit-ulit na nag-e-endorse ng mga politiko na dawit sa mga kaso ng katiwalian. Ang history ng Iglesia ay nag-i-endorse ng mga korap na opisyal ng gobyerno. Parang inconsistent may double standard na parang pagka sila okay lang na endorse ang mga korap o yung mga member nila ay may kaso rin ng corruption, okay lang yan. Pero pagka iba, galit sila. Matatandaan nitong 2025 elections, kabilang sa mga inendorso ng religious group ang mga kasalukuyang nakakulong na sina Senator Jinggoy Estrada at former Senator Bong Revilla, 2 opisyal na dati na ring nakasuhan at nakulong dahil sa corruption issues. Lahat halos na in-endorse na politiko ay puro akusadong mga magnanakaw. Mula kay Ferdinand Marcos Sr., kay Erap Estrada, kahit kay Gloria, si Rodrigo Duterte at ngayon si Bongbong Marcos mismo ay mga akusadong mga magnanakaw at mga senador katulad ni Bong Revilla at saka ni Jinggoy Estrada ay mga puro korap. Ganito rin ang saloobin ni San Beda University Graduate School of Law, Father Ranihilio Aquino. Sa isang social media post, sinabi ni Aquino na tila ginagamit umano ng Iglesia ni Cristo ang relihiyon para umastang kingmaker tuwing panahon ng eleksyon. Nawawalan anya ng kalayaang pumili ng sariling kandidatong susuportahan ang mga miyembro ng INC dahil kinakailangan pa nilang maghintay ng direktiba ng punong tagapangasiwa. Ani Aquino, exempted sa pagbabayad ng buwis ang mga simbahan basta nananatili itong non-partisan pagdating sa politika. Kaya paninindigan niya, inconsistent sa batas na patuloy na matamasan ng INC ang mga pribilehiyo ng religious organizations lalo na't nagsasagawaan niya ito ng block voting. Sa naging pagtatapos ng rally nitong Huwebes, nanindigan si INC spokesperson Edwil Zabala na katarungan at pagsunod sa batas ang kanilang panawagan. Una nang sinabi ng INC na pagsuporta kay Senador Rodante Marcoleta ang layunin ng ginawang kilos protesta na ngayon ay nahaharap na sa non-bailable plunder case kaugnay ng pagtanggap ng undeclared campaign contributions worth 75 million pesos. Loobin nawa ng Diyos na maghari ang tunay na katarungan sa ating minamahal na bansa at wag nawang magtagumpay ang sino mang bumabaluktot sa batas para lamang sa kanilang makasariling kapakanan kahit na ikapariwara ng ating bansa. Naniniwala naman si Leody na may malaking epekto ang nangyaring rally sa public at maging sa internal perception sa Iglesia ni Cristo pagdating sa mga i-endorso nitong politiko sa hinaharap. Malaki rin daw ang magiging epekto nito sa mga posibleng kaganapan sa 2028 elections, lalo na't minamataan niya ng INC na maging vice presidential candidate ni VP Sara si Marcoleta. Para sa Agenda Weekend, Joash Malimban, Billionaire News Channel.